Kumusta po mga mahal naming taga-subaybay? Muli po ay sumasa inyo ang palatuntunang Biblia o Kuro-Kuro. Sana po ay muli nyo kaming samahan sa may kalahating oras na pagtalakay. Ako po ang kapatid na Orly de Guzman. Ako naman po ang kapatid na William Zigfred ko. Samahan niyo po kami muli sa ating pong gagawing pagtalakay. Lahat po ng tao ay naghahangad na ang kanyang plano o panukala ay umani ng pagtatagumpay. Kaya nga kasama ng kanyang plano yung kanyang pag-aaral, yung kanyang mga iba't ibang mga iniisip na ang kanyang layunin, huwag siyang mabigo doon sa kanyang mga gustong mangyari. Sa halip ay magkaroon siya ng tagumpay sa anuman na kanyang hinahangad sa buhay na ito. Pati sa relihiyon po kapatid na Orly, pinaplano din po ng tao o dapat pong planuhin ng tao kung ano yung kanyang pipiliin at hindi basta na lang makapamili ng relihiyon. Kasi pagka nagkamali ba ang tao ng piniling relihiyon, anong kanyang kasasapitan? Mapapahamak po siya pagdating ng araw ng paghukom dahil nandun siya sa relihiyon na hindi naman po tiyak na maliligtas. Kaya dapat na huwag magkamali ang tao sa kanyang papasukang relihiyon. Ito tanong, kung ang tao ba, kapatid na William, ang pinili niya na aniban ay ang Iglesia ni Cristo, ang kanya bang ipinasya ay mali o ang kanyang pinili ay tama? Tama po ang kanyang pinili, kapatid na Orly. At katunayan po niyan, ito po ang mababasa po natin dito po sa aklat ng Mateo, sa 16 ang talata po ay 26, sa saling Last Days Bible po na yung babasahin, sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino. Sapagkat anong buti ang magagawa sa iyo, tamuhin mo man ang lahat ng kayamanan at kapangyarihan at lahat ng nakasisiya sa laman na karanasan sa daigdig. Gayunmay, nasumpungan ng sarili mo na pinagbawalan sa langit at ipinadala ka sa kaparusahan sa impyerno. O tignan mo sa ganitong paraan. Kung bigla mong nasumpungan ng sarili mo, nakalagim-lagim na nagdurusa sa impyerno, gaano mo handang iukol sa Diyos ang iyong sarili upang tamuhin ang pagpapatawad niya at buhay na walang hanggan. Ayon po sa binasa nating talata, sabi po ng Panginoong Jesucristo, anong buti ang magagawa sa iyo, tamuhin mo man ang lahat ng kayamanan at kapangyarihan at lahat ng nakasisiya sa daigdig, gayon may nasumpungan ng sarili mo na pinagbawalan sa langit at ipinadala ka sa kaparusahan sa impyerno. Kaya talagang merong mapaparusahan . Sabi nga sa talata, sa saling yan, ipadadala sa impyerno. Opo. At yung pinasihan na yan, na hindi maliligtas kung ang titignan ay kalagayan sa buhay, maganda kalagayan sa buhay di ba? Opo. Ang sabi ay may kayamanan, may kapangyarihan, at lahat ng nakasisiya ay kaya niyang makamtan, pero hindi maliligtas. Baka mag-isip ang iba, masama bang maging mayaman? Masama bang maging masaya sa buhay na ito, kapatid na William? Ay, hindi po. Totoo, pinag-utos pa nga po ng ating Panginoon Diyos, maghanap buhay ang tao, di po ba para sa kanyang ikabubuti, at wala naman pong masama na gawin po yun ng tao. Wala rin masama kung maging masaya siya sa tamang paraan, hindi sa likong kaparaanan. Pero kailan walang maibubungang mabuti ang kayamanan, pati na ang kapangyarihan ng tao? Kapag ka lahat po ng ito na natamo niya, kayamanan, karangalan, iba't iba pa, mapapahamak lang po siya pagdating ng araw ng paghukom. At sinasabi ba sa mga talatang iyan kung paano ang tao ay hindi hahantong sa kaparusahan, sa halip ay magtatamo siya ng buhay na walang hanggan? Nilinaw po kanina sa binasa nating talata, kapatid na Orly. Sabi ng Panginoong Jesucristo, gaano mo handang iukol sa Diyos ang iyong sarili upang tamuhin ang pagpapatawad niya at buhay na walang hanggan. Kaya dapat na hangarin ng tao sa ibabaw ng lahat, kapatawaran ng kasalanan. Kung naghahangad po ang taong maging maligaya, dapat naman. Kung naghahangad ang taong magkaroon ng kayamanan sa mabuting paraan, ng kapangyarihan sa tamang paraan, hangarin niya na siya ay mapatawad sa kasalanan. Opo. Kasi yun ang magdadala sa kanya sa kaligtasang ipinangako ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Eto tanong, paano mangyayari yun? Na ang tao ay mapatawad sa kasalanan. Ang tao ba, kapatid na William, magpipinitensya katulad nung nakikita natin? Nagpapasa ng krus na kahoy, sinasaktan ng sarili, magtitirik ba ng kandila, magpapadasal ba? Yung ba sinasabing paraan
para ang tao'y mapatawad sa kanyang kasalanan? Ito po yung paraan na itinuturo po ng Biblia. Mababasa po natin sa pagtuturo ni Apostol Pablo. Pakinggan niyo po sa Aklat ng Roma dito sa 5:8 hanggang 9, sa Saling Amplified Bible po namin babasahin sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino. Subalit ipinakikita ng Diyos at maliwanag na pinatutunayan ang kanyang sariling pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng katotohanan na samantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ang Mesiyas, siyang pinahiran ay namatay para sa atin. Kaya nga, yayamang tayo ngayon ay inaring dapat, pinawalang sala, ginawang matuwid at dinala sa tunay na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Gaano pa kaya katiyak na ililigtas niya tayo mula sa labis na pagkagalit at pagkapuot ng Diyos? Ang paraan po para ang tao'y mapatawad sa kasalanan, ayon po sa binasa po nating mga talata, kinakailangan po na siya ay makasama doon sa tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga sa binasa natin, samantalang tayo ay makasalanan pa. Kasi ang tao talaga ay nagkasali. Opo. Si Kristo, ang Mesiyas, ang pinahiran, namatay para sa atin. Kaya yung mga taong naging dahilan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo, sila yung mga napatawad sa kasalanan. Ano ba binungan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa mga taong naging dahilan ng kanyang kamatayan ayon sa talata na ating binasa? Sabi po ni Apostol Pablo, yayamang tayo ngayon ay inaring dapat, pinawalang sala, ginawang matuwid at dinala sa tunay na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kasi doon sa binasa natin sinintensyahan nga na dadali sa impyerno Opo. Kasi nga dahil sa pagkakasala. Pero pagka nasakop ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo, yung mga tao yon inaring dapat. Pagaman, hindi naging dapat kasi nga nagkasala Pero inaring dapat pa rin at pinawalang sala doon sa kanilang kasalanan, ginawang matuwid at dinala sa tunay na kaugnayan sa Diyos. Ibinilang na silang mga anak ng ating Panginoon Diyos. Pero sa paraan, nasakop sila ng pagtubos ng dugo ni Kristo. At ano na natitiyak batay sa ating binasa ng mga taong nasakop ng pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Ayon po sa binasa nating mga talata, gaano pa kaya katiyak na ililigtas niya tayo mula sa labis na pagkagalit at pagkapuot ng Diyos? Kaya hindi sila ibubulit sa impyerno Opo. Kasi tiniyak na, siniguro na, tiyak na maliligtas sa galit ng ating Panginoon Diyos Yung galit sa araw ng paghuhukom Kaya ang mga napawalang sala sapagkat tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo, sigurado kaligtasan. Kaya, balik tayo sa pagpaplano. Opo. Pagka magpaplano ang tao sa aanibang relihiyon, tiyakin niya na ang aaniban niya ay ang iglesia o relihiyon na tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Opo. Aling relihiyon yun? Aling iglesia ayon sa Biblia? Ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Tiniyak din po kung anong pangalan, kapatid na Orly. Mababasa po natin, mga kaibigan, dito po sa Aklat ng Mga Gawa sa 20 at 28, babasahin namin sa inyo sa salin ni George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ayon po sa binasa nating talata, kapatid na Orly, wala pong ibang iglesia na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, kundi iglesia ni Kristo lamang po. Kaya pagka ang tao nagpasya, umanib sa iglesia ni Kristo, mali ba yung kanyang pasya, kapatid na William? Ay, hindi po. Tama po yung kanyang pasya. Kasi yun pong pinatutunayan ng Biblia na tinubos ng dugo. Alin ang maling pasya? Yung maling pasya po, yung hindi sila umanib sa iglesia ni Kristo. O kaya ang inaniban, hindi ang iglesia ni Kristo. Kung ano-ano lang na mga maling relihiyon. Opo. Hindi po yun nasakop ng pagtubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Hindi po yun napawalang sala o napatawad sa kanilang nagawang kasalanan at hindi magtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya para sigurado ang tao, kapatid na William, na siya'y magtatamo ng kaligtasan, anong utos ng Panginoong Hesukristo ang dapat niyang sundin? Ito po mababasa po natin, kapatid na Orly, at sa mga taga-subaybay,
ang nakasulat po sa aklat ng Juan, dito po sa 10, 7 at 9 sa saling Revised English Bible sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ayon po sa binasa nating mga talata, ang utos po ng ating Panginoong Hesukristo ay pumasok po sa kawan. Yung kawan, binasa po natin kanina sa Gawa 20:28, ito po yung iglesia ni Kristo na tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya tamang pasya, balik po tayo doon sa ating pinag-uusapan. Tamang pasya ang pagpasok sa iglesia ni Kristo. Kasi pagsunod yon sa ipinag-uutos po ng tagapagligtas. Opo. Ang maling pasya, ang maling desisyon, kung may pinasukang relihiyon, hindi iglesia ni Kristo. Hindi po Panginoong Hesukristo nag-utos doon. Iba nag-utos doon. Yun ang kanilang pininiwalaan. Yun ang kanilang sinunod. At diyan sa binasa natin walang pagtatangi ang ating Panginoong Hesukristo sa pinapapasok niya. Opo, kasi sabi po niya sa binasa natin kanina, sino mang taong pumasok sa loob ng kawan. Kaya mayaman, mahirap, nag-aral o hindi, ano man ang estado po ninyo sa buhay, ano man ang lahi, ano man ang nasyonalidad, gustong magtamo ng kaligtasan, dapat tama pasya. Ang papasukan ay ang iglesia ni Kristo. Opo. Ano ang pasya ng Diyos, kapatid na William? Sa hindi magpapahalaga sa dakilang kaligtasan na ipinangako sa mga aanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Ganito po mababasa natin na nakatala po, mga kaibigan, sa aklat po ng Ebreo, sa 2, ang talata po ay 3. Gayon din naman, hindi tayo makaiiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasang ito na napakadakila. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Ayon sa binasa po nating talata, sabi po, hindi makaiiwas sa parusa kapag hindi pinahalagahan ang kaligtasang ito na napakadakila. Pasya ng Diyos yan. Opo. Pag hindi pinahalagahan ang kaligtasan, hindi makakaiwas sa parusa. Alin ba yung kaligtasang napakadakila na ito ay hindi dapat na pawalang halaga ng tao? Ito po, ayon sa talatang binasa natin, ang unang ipinahayag ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ang Panginoon anya, ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito. Binasa na po kanina ng kapatid na William. Ang ipinahayag ng Panginoong Hesukristo kung paano ang tao'y maliligtas. Pumasok sa kawan, pumasok sa iglesia ni Kristo. At meron tumistigo. Ang sabi ay, ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay na ito'y totoo. Opo. Kasama sa nakarinig ang mga apostol. Ano pa totoo ng mga apostol? Ganito po mababasa naman po natin, mga kaibigan, sa Efeso 5, ang talata po'y 23 hanggang 25. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Ayon po sa binasa nating mga talata, ang patotoo po ng mga apostol patungkol sa kaligtasang itinuro ng Panginoong Hesukristo, sabi po, ang iglesia ang ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo. Kung inihahayag po namin na ang iglesia ni Kristo ang ililigtas ng Panginoong Hesukristo, ito po'y ayon na rin sa patotoo ng mga apostol na binasa po natin sa Biblia. Ipinahayag ng Panginoong Hesukristo, ang papasok sa iglesia niya ay maliligtas. Tinistiguhan ito ng mga apostol sapagkat sila ang kasama sa nakarinig ng pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo. Ang iglesia ni Kristo, ang ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng iba, totoo yan Talagang ang nasa Biblia, ang iglesia ang ililigtas ng Panginoong Hesukristo. Tayong lahat yan. Ano man ang relihiyong kinabibilangan do, kapatid na William, kay Katoliko, kay Presbyteriano, kay Metodista, kay Baptista, o anuman, tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. Kasi si Kristo ang ating kinikilalang Panginoon
Kaya iglesia ni Kristo tayong lahat, kaya tayo maliligtas. Tanong, sino ba ang totoong magkakapatid sa paningin ng Diyos ayon sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo? Ganito po mababasa po natin sa aklat po ng Mateo. Pakinggan natin sa 23 sa 8 hanggang 9. Ganito po ang mababasa nating nakatala po sa Biblia. Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Ayon sa binasa po nating mga talata, ang tunay po na magkakapatid sa ating Panginoong Hesukristo yung kumikilala po sa iisang ama na nasa langit. At ang kausap dyan ng ating Panginoong Hesukristo, mga hinirang niya. Opo. Diba? Kaya ang sabi niya, kayong lahat ay magkakapatid. Magkakapatid sa iisang ama, sa iisang Diyos. Tanong, bakit ang tunay na Diyos, kapatid na William, ang iisang ama natin na nasa langit? Ganito po mababasa po natin, kapatid na Orly at sa mga taga-subaybay, nakatala po sa aklat ng Isayas. Dito po sa 64, ang talata po ay 8. Pakinggan po natin ang pagtuturo po sa atin ng Biblia. Isaiah 64:8. Ngunit ngayon, O Panginoon, ikaw ay aming ama. Kami ang malagkit na putik at ikaw ay magpapalyok sa amin. At kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Ayon po sa binasa nating talata, ang Panginoon ang ating pong ama at siya po ang gumawa po sa atin. Kaya sabi, kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Opo. Diba? Ano kahulugan nun? Nung pahayag na ang mga tao ay gawa ng kamay ng ating Panginoon Diyos. Ito naman po mababasa po natin. Pakinggan niyo po mga kaibigan ang nakasulat dito sa aklat po ng Malakyas. Sa 2, ang talata po ay 10. Pahayag po sa atin ng Biblia. Wala baga tayong lahat na isang ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit tayo nagsisigawan ng paglililo bawat isa laban sa kanyang kapatid na nilalapastangan ng tipan ng ating mga magulang? Ayon po sa binasa nating talata, ang kahulugan po ng sinabing kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Doon sa binasa po nating talata kanina, sabi po dito sa binasa naman natin ngayon, wala baga tayong lahat na isang ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Kaya lahat ng tao, magkakapatid, sa sentido, iisang Diyos ang lumalang sa atin. Opo. Siya ang ating ama. Kasi siya ang pinagmulan nating lahat. Siya ang lumalang sa atin lahat. Pero ito ang hindi alam ng iba. Ano nangyari sa tao? Mula nang ang tao ay mahulog sa pagkakasala. Ito naman po mababasa po natin. Pakinggan niyo po sa aklat po ng Deuteronomio sa 32. Ang talata po ay 6 at 5. Pahayag po sa atin ng banal na kasulatan. 32, 6 at 5. Ganyan ba ninyo ginaganti ang Panginoon o mangmang na bayan at hindi pantas? Hindi ba siya ang iyong ama na tumangkilik sa iyo? Kanyang nilalangka at itinatag ka. Sila'y nagpakasama. Sila'y hindi kanyang mga anak. Itong kanilang kapintasan, mga tampalasan at likong lahi. Ang nangyari po doon sa mga nilalang ng ating Panginoon Diyos, ayon sa talata, sila po ay nagpakasama, kaya hindi na sila itinuring na mga anak po ng Diyos. Kaya nawala ang tao sa karapatan niya bilang anak ng Diyos. Opo. Mula nang ang tao ay magkasala. Opo. Pero sa sentido na iisang Diyos ang lumalang sa atin, tayo ay magkakapatid. Opo. Kasi isang ama lang ang lumalang sa atin. Opo. Pero sa karapatan bilang anak ng Diyos, mulang nang magkasala ang tao, nawala yun sa Kanya. Opo. Kailan pa nag-umpisa yun ayon sa pagtuturo sa atin ng Biblia? Ito naman po mababasa natin. Pakinggan niyo po mga kaibigan ang nakasulat dito sa aklat po ng Malakyas sa 3. Ang talata po ay 7. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Ayon sa binasa po nating talata, nagsimula po ang pagtalikod ng tao sa ating Panginoon Diyos mula pa ng
mga kaarawan ng mga magulang. Sino yun? Yun po sina Adan at Eva. Kaya mula pa sa panahon nila, Mhm. nawala na ang tao sa karapatan bilang mga anak ng Diyos. Opo. Ano pa ang yaya ng Diyos sa mga tao na wala sa karapatang maging anak niya? Ang sabi po sa talata, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Ano ang paraan na itinuturo sa atin ng Biblia, kapatid na William, kung paano makapanunumbalik ang tao sa karapatan bilang mga anak ng Panginoon Diyos? Ito naman po mababasa po natin mga kaibigan dito sa aklat po ng 1. Sa 1 ang talata po ay 12. Pakinggan po natin ang nakatala sa Biblia. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Ang paraan po para ang tao'y makabalik sa karapatan sa pagiging anak ng Diyos. Sabi po sa talata, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya mahalagang tanggapin ang anak o ang Panginoong Hesukristo. Opo. Yun ang proseso para makapanumbalik ang mga tao sa pagiging anak ng ating Panginoon Diyos. Pagka nakapanumbalik sa pagiging mga anak ng Diyos, kabilang na sa sambahayan ng Panginoon Diyos. Opo. Ang Diyos ng ating Ama Opo. at tayo mga anak na ng ating Panginoon Diyos. Sinong sumasampalataya sa pangalan ni Kristo ang kinikilalang sambahayan ng Diyos o nakabalik na sa pagiging mga anak ng Panginoon Diyos? Ito po mababasa naman po natin sa aklat po ng Efeso, dito po sa 2:19 hanggang 20. Pagtuturo po ng Apostol Pablo, pakinggan niyo po mga kaibigan at mga taga-subaybay. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Ayon po sa turo ni Apostol Pablo, sabi po niya na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Yung mga itinayo sa Panginoong Hesukristo, Mhm. ano na ang pagpapakilala sa kanila ng Biblia? Ang sabi po, kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Kaya nakabalik sa pagiging anak ng Diyos Opo. Kasi kabilang na sa sambahayan ng Diyos. Opo. Pero kung sino sila, sila ang mga itinayo kay Kristo. Mhm. Alin ba yung itinayo sa batong si Kristo? Ito po mababasa naman po natin, pakinggan niyo po ang nakatala sa aklat ng Mateo sa 16. Ang talata po ay 18. Pagtuturo po sa atin ng Biblia. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ayon po sa binasa nating talata, ang itinayo ng ating pong Panginoong Hesukristo ay iglesia. At itinayo sa ibabaw ng bato. Opo. Ang batong tinutukoy, siya rin yun. Opo. Siyang batong panulok. Kaya ang sambahayan ng Diyos na ang mga kaanib doon nakabalik sa pagiging mga anak ng Diyos, mga kaanib sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi ba sa Biblia, kapatid na William, ang pangalan ng iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo na tinawag niyang aking iglesia? Opo, sinasabi po kapatid na Orly. At ganito po mababasa po natin, mga kaibigan, sa aklat po ng Roma, dito po sa 16, ang talata po ay 16. Pagtuturo po sa atin ng banal na kasulatan. Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ayon sa binasa nating talata, ang sabi po, iglesia ni Kristo. Kaya ang sambahayan ng Diyos, ang mga anak ng Diyos sa panahong Kristiyano ay iglesia ni Kristo. Yung mga kaanib sa iba't ibang relihiyon, maaaring kumikilala sa Panginoong Hesukristo. Opo. Maaaring naniniwalang may Diyos, pero huwag po kayo magagalit, hindi po kayo kabilang sa sambahayan ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat ang mga kabilang sa sambahayan ng Diyos at mga nakabalik sa karapatan bilang mga anak ng Diyos at magtatamo ng
kaligtasan, magmamana ng mga pangako ng Diyos ay ang mga pumaloob o umanib sa iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo. Ang pangalan po Iglesia ni Cristo. Sana po ay nakatulong kami sa inyo, sa inyong pagsusuri. Magaan nyo na bang natanggap itong ating tinalakay. Kami po'y nag-aanyaya, samahan niyo po kami sa pananalangin. Panginoon naming Diyos, nagpapasalamat po kami ng marami po sa iyo Amen. sa ganitong palatuntunan. Opo. Sana po'y naunawaan ng lahat ng aming mga taga-subaybay ang iyong mga dakilang kalooban. Amen. Maluwag po nilang matanggap ang iyong mga salita. Opo. Magawa po nila ang tamang pagpaplano Amen. ng pag-anib po sa tamang relihiyon Amen. na ito po ang ikaliligtas nila pagdating ng araw ng pag-uho. Amen. Panginoong Yesus, sana'y pakilapit sa aming panalangin, Amen. pakibasbasan din po lahat ng aming mga taga-subaybay. Amen. Matawag din po sila sa loob ng iyong iglesia. Amen. Aming Ama, pakibasbasan din po ang kabuuan na iglesia Amen. at ang pamamahala na inilagay mo po rito. Amen. Lahat ng ito'y magalang po naming hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Mga kaibigan, para sa inyo pong patuloy na pagsusuri sa mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo, inanyayahan po namin kayo na patuloy pong sumubaybay sa INC TV, sa INC Radio, at maging sa official YouTube channel po na Seek the Truth. Maaari nyo rin pong puntahan ang aming pong mga official website na iglesianicristo.net, pasugo.com.ph, at incmedia.org. Maaari nyo rin pong puntahan ang mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo na malapit po sa inyong dako. Maraming salamat po.